Sa pasimula ng panahon, pinamunuan ng daigdig ng mga Titan, makapangyari ang mga Diyos na anak ng mga primordial na Diyos. Isa sa kanila si Prometheus, isang Diyos na kasintanda ng panahon na kayang matanaw ang hinaharap. Nahulan ng Titan ang tagumpay ng mga Diyos ng Olympus laban sa mga Titan o Titanomachy, ang malaking digmaan sa pagitan ng mga Diyos at mga Titan para sa kataas-taasang kapangyarihan. Hindi siya tumutol kay Zeus sa panahon ng labanan, kaya nakaligtas siya sa pagkabilanggo sa Tartarus kasama ng iba pang mga Titan. Nang matapos ang labanan, inutusan ni Zeus sina Prometheus at ang kapatid niyang si Epimetheus na likhain at punuin ang lupa ng pinakasari-saring hayop. Sadanang sagana sa hilaw na materyales ang mga Titan, at habang hinuhubog ni Epimetheus ang bawat uri ng nilalang, si Prometheus naman ang namamahala sa proseso ng paglikha. Binigyan ng talento ang bawat hayop. Ipinagkaloob sa mga ibon ang kakayahang lumipad, iginawad sa elepante ang napakalaking lakas, at pantay-pantay na ipinamahagi ang mga talento. Ang tao ang itinira para sa uli. Nais nilang lumikha ng isang bagay na natatangi. Gayunman, matapos hubugin ang tao mula sa putik, napagtanto nilang naipamigay na ang lahat ng talento sa iba pang mga hayop. Iniharap ni Prometheus ang kanyang likha sa Diyosang si Athena. Namangha siya sa gawa ng Titan at ipinasya niyang basbasan ito ng banal na hininga. Ganito nagsimula ang sangkatauhan. Ngunit hindi nasiyaan si Prometheus sa naging bunga nito. Nais niyang mangibabaw ang tao sa lahat ng hayop. Isa lamang siyang mas matalinong unggoy. Namumuhay ang tao sa mga yungib. Umiiwas sa lahat ng uri ng hayop. Nabubuhay sa mga bungang nalalaglag sa lupa at natatakot at nangingilabot sa dilim. Pinayuhan ni Athena si Prometheus na ipakilalang apoy sa tao. Pagsapit ng dapitapon, tinangon ng tita ng karwahe ni Helios na naghihintay ng bagong bukang liwayway. Sinindihan ni Prometheus ang sulo na ipagkakaloob sa sangkatauhan. Sa tulong ng apoy, mabilis na umunlad ang tao. Nalikha ang mga sandata at kasangkapan at nagsimulang supili ng tao ang kalikasan. Sa wakas ay masaya na si Prometheus. Siya ang mabuting may liha ng sangkatauhan. Sa pagmamasid sa pamumukadkad ng bagong nilalang na ito, ipinag-utos ni Zeus na pararangalan nilang mga Diyos sa pamamagitan ng pag-aalay ng mga handog. Ngunit namagitan si Prometheus alang-alang sa sangkatauhan upang hindi mapagsamantalahan ang kanyang nilikha. Napakatuso ni Prometheus at tinangkan niyang linlangin ng Diyos alang-alang sa mga tao. Iniling ni Prometheus na magandog ng isang toro sa mga Diyos. Hahatiin sa 2 bunton ang bunga ng pag-aalay. Mas maliit ang isa, ngunit naroon ang pinakamainam na mga karne na nababalot ng balat ng hayop. Mas malaki naman ang isa pang bunton, ngunit puro buto at lamang loob lamang ang laman nito. Nakabalot ang mga ito sa taba na nagpapaganda ng anya ng handog. Alam ng tusong si Prometheus na dahil sa kasakiman ni Zeus ay pipiliin nito ang mas malaking bunton, samantalang mapupunta sa tao ang pinakamainam na bahagi. At tama nga siya. Nang mapagtanto niyang nalinlang siya, galit na galit si Zeus sa mga nandaya sa kanya at ipinasiya niyang bawiin ang apoy sa kamay ng sangkatauhan. Nang mawala ang apoy, nagsimulang bumalik sa dati ang sangkatauhan. Muli silang pinahirapan ng dilim at ng lamig at hindi na nila maluto ang kanilang pagkain. Sa matinding pagkagalit, ipinasya ni Prometheus na nakawin ng sagradong apoy at ibalik ito sa tao. Nang gabi, umakyat siya sa Olympus at bumalik dalang alab na ninakaw mula sa mga pandayan ni Hephaestus. Sa muling pagbabalik ng kapangyarihan ng apoy, muling umunlad ang sangkatauhan. Ngunit naakit ng nagniningning ng mga liyab ang pansin ni Zeus ng gabi. Sa matinding galit, ipinasya ng kataas-taasan Diyos na hindi maaring makaligtas sa parusa si Prometheus dahil sa kanyang kapangahasan. Ipinabilanggo niya ito sa isang bato sa Caucasus upang magdusa ng walang hanggang parusa dahil sa paglabag sa mga pasya ni Zeus. Ngunit hindi lamang basta habang buhay na pagkakabilanggo ang parusa kay Prometheus. Magiging kakilakilabot ang kanyang pagdurusa. Ipinasiya ni Zeus na isang nakapang-iilabot na ibon ang mangang-ain sa kanyang atay na magbudulot ng hindi masukat na sakit. Isang immortal na Titan si Prometheus, kaya matapos siyang lapay ng kasuklam-suklam na ibon, muling nabubuo ang kanyang atay upang muli na namang atakihin ng hayop kinabukasan.
Tiniis ng Titan ang parusang ito sa loob ng napakaraming taon ng matinding pagdurusa. Pagkatapos, bumaba si Zeus sa lupa at inalok siya ng kalayaan kung ililihim niya sa tao ang kaalaman tungkol sa apoy. Bilang tagapagkaloob ng biyaya sa sangkatauhan, tinanggihan ni Prometheus ang alok ng Diyos at ipinasiya niyang isakripisyo ang sarili para sa kanyang nilikha. Sa gayon, umunlad ang sangkatauhan salamat sa martiryo ni Prometheus.